Ibig kong malayo kayo sa mga alalahanin sa buhay, ang pinagsusumikatan ng mga lalaking walang asawa ay mga gawain ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumikatan ng lalaking may asawa ay mga bagay sa sanlibutan ito. Siyempre, bilang pamilyado ka na, ang primary focus mo ngayon, bukod sa magbigay din ng lugod sa Panginoon, kinakailangan mong itaguyod ang sambahayan mo, kinakailangan mong magtrabaho. So, nadidivide na yung attention mo, yung time mo, na hindi kagaya nung ikaw ay single na naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba, Pastor? Naintindihan? Okay, so patuloy natin. Sa verse 34, dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang mga pinagsusumikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang may talaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay mga bagay sa sanlibutan ito sapagkat ibig niyang magbigay lugod sa kanyang asawa. So, siyempre, busy na yung mga nanay. Asikaso ng tahanan, asikaso ng ano, at mag-aasikaso rin sa Panginoon, sa church. Pero, hindi na ganun ka full yung pagbibigay mo ng service sa Lord. Pero depende yan kung ikaw ay marunong sa time management. Kasi yung pastora namin dati sa Makati, nawin niya yung asawa niya, at in fact, naging pastor pa yung asawa niya dahil naglingkod siya ng tapat sa Panginoon. Naintindihan? Kasi maaari yung ginagawa mong paglilingkod sa bahay, kasi sasabihin na iba, hindi lang naman kasi sa bahay yung paglilingkod mo sa Panginoon, sa simbahan ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung ginagawa mong paglilingkod sa bahay, pagsiserve din niya sa Panginoon. Kaya nga yung testimony ng pastora namin sa Makati, yung pinanggalingan namin doon, yung asawa niya dati, binabawalan siya. Eh, siyempre, bakit ka ba binabawalan? Kasi hindi mo pa nagawa yung gawaing bahay, hindi ka pa nakapagluto, hindi ka pa nakapaglinis. Eh, yung pastora namin, matalino. Ang aga pa lang nakaluto na. Ang aga pa lang nakapaglinis na. Lahat ng gawaing bahay tapos na. So, anong reason ng asawa niya para sa ibawalang magsimba? Mga anak, bakit ba kayo binabawalang pumunta sa church ng yung mga magulang mo? Kasi pagising nyo, tanghali na, kalat-kalat ang gamit nyo, burara, ginigising ka pa, hindi ka pa mautusan. Nasusundan po ba? Siguro kung meron tayong lesson dito, pwedeng ganun. Kasi nga, ang gusto ko i-drive dito, kasi yung testimony ng pastora namin, dahil sa ginagawa niyang pagiging tapat sa Panginoon at sa sambahayan niya, doon niya ngayon nawin yung asawa niya na naging pastor namin, si Pastor Ali Ambag. Actually, yun yung testimony ng pastora namin at talagang binabawalan siya ng asawa niya na magsimba. Pero dahil nawin niya yung asawa niya, naging matalino siyang anak ng Diyos, hindi yun naging dahilan para siya ay pigilan. Siguro kung may matututunan tayo doon, yun ang gawin natin kasi nga minsan bakit ba tayo binabawalan magsimba? Kasi nga, hindi mo pa nagagawa yung responsibilidad mo sa bahay, ang idinadahilan mo yung church kasi tumatakas ka lang. Naintindihan po ba? So, ito yung sinasabi rito. Kasi yung mga may asawang babae, ang priority niya nan, sambahayan. Kasi ministry rin yun. Ayun ang gusto ko lang i-point dito. Kasi kung naging tapat ka rin sa ministry mo, sa pamilya mo, yun yung paglilingkod mo rin sa Diyos. Kasi apaka-irony naman, kabalintunaan, na pagdating sa simbahan, napakaayos mo, pagdating sa sarili mong sambahayan, hindi mo kayang mapangasiwaan ng maayos. Naintindihan? Kaya yung gawaing bahay, bilang mga kabataan, bilang asawa, bilang asawang babae, sa bahay pa lang, ministry mo na yan. Kaya nga hindi ka mahihirapang ayain yung mga pamilya mo kung sa bahay mo, nasimulan mo na yung gawain na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Naintindihan? Okay? So, yan kasi sinasabi ng Apostol Pablo, bakit mahirap pagkasawa? So, sa verse 33, sinasabi ko ito upang tulungan kayo, hindi ko kayo hinigpitan, sabi ni Apostol Pablo. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos sa pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Kasi ang bottom line ng kasi natin lahat tayong mananampalataya ay makapaglingkod sa Diyos. Wala naman tayong ibang greater motive bakit tayo naglilingkod. Hindi man tao ang pinaglilingkuran natin kundi ang Panginoon. So tungkol sa magkatipan na nagkasundong hindi papakasal. Okay, meron kang nobyo, meron kang nobya. At nagkasundo tayong, hindi pa tayo ready. Hindi pa tayo handang magpakasal.
Sabi rito, kung inaakala ng lalaki o inaakala din ng babae, kasi hindi lang naman, na magkakaroon siya ng masiding pagnanasa at magnanasa sa kanyang katipan, bagay na bilang anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ito ay hindi nararapat. Kasi, aminin natin sa hindi, talagang yung nagnobyo ka at nag-girlfriend ka, talagang, yan, tawag, responsibility yan, na kapag hindi ka nag-iingat dyan, hahantong ka sa ganitong sitwasyon. Bakit natin dito pinag-aralan? Relevant ba? Relevant kasi lahat tayo, naglilingkod tayo sa Diyos, na gusto natin na yung ating paglilingkod at pakikipagtipan natin sa Diyos ay kalugod-lugod at kaaya-aya at tayo ay nakasusunod sa Kanyang ipinag-uutos. Naintindihan? So sabi pa rito sa ating tinatalakay, which is, meron ka nararamdamang masiding pagnanasa sa iyong katipan, bagay na hindi nararapat. So, sabi pa rito, at dahil dito'y, kailangan magpakasal na kayo. Kasi, hindi nakalulugod sa Diyos kung gagawin nyo yung bagay na yan. Naintindihan? Kasalanan yan. Ngayon, kung magpapakasal kayo, hindi kasalanan yan, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit kung pinasyan ng isang lalaki na hindi na siya mag-aasawa, mabuti ito kung siya ay matatag yung kanyang kalooban. Kasi totoo, no, mayroong mga tao na binibigyan ng kakayahan ng Lord na yung pagnanasa niya, talagang masupil niya. Na yung kanyang isip, yung kanyang kalooban, yung kanyang damdamin, ang mas umiiral, yung kagustuhan niyang magbigay lugod sa Diyos. Merong ganon. Pero sabi ni Apostol Pablo, sa ating patuloy na pag-aaralan, kung matatag siya sa kanyang kalooban, kung hindi siya napipilitan, kasi minsan, matatag ang kalooban mo pero pinipilit mo lang ang sarili mo, nagkakasala ka pa rin sa Panginoon. Naintindihan po ba? May connection ba to sa ating pinag-aaralan? Malaki. Kasi ang pinag-uusapan natin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ngayon, sabi pa rito, kung hindi siya napipilitan lamang at kung kaya niya magpigil sa sarili, sa makatuwid, mabuting siya ay magpakasal, ngunit talong mabuti ang magpigil sa sarili at wag na mag-asawa. So kung kaya mo magpigil, kung kaya mong sa nararamdaman mo at pagnanasa mo, mabuti pang wag kang mag-asawa. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito, kapag namatay na ang lalaki, ang babae malaya na sa kanyang asawa at sa sino mang maibigan niya, ngunit sa isang mananampalataya. Kasi nga, hindi ka basta-basta nag-aasawa ng kung sino lang ang gusto mo dahil cute, dahil gwapo, dahil mayaman, dahil may dimple. Oo, totoo kasi ang mga babae ngayon, pag gwapo, Lord, pwede na yan. Kasi bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi nga, sabi ni Apostol Pablo, pwede kang mag-asawa. Sabi rito, ngunit, sa isang mananampalataya. Kaya nga doon sa pinag-aaralan, do not be equally yoked with an believer. Kasi nga, merong konsekwensya pag hindi mo sinunod. So sabi pa rito, subalit hindi siya magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. Yan ang palagay ko at akala ko'y nasa akin ang Espiritu ng Diyos. So yan yung sinabi ni Apostol Pablo na hindi na natin masyadong tatalakayin kasi naano naman natin na madaling intindihin. So ngayon, marahil siguro ang application nito, kung hindi ka pa kasal ngayon, at wala akong pinapatamaan, sabi ko nga sa inyo kanina pa, okay lang yan. Mahalaga para sa iyo na gumawa ng parehong uri ng tipan. Kasi nakikipagtipan tayo sa Diyos eh. Lahat tayo bilang mananampalataya. Kung wala ka pa kasawa, gumagawa tayo ng tipan sa Diyos na tayo ay magbibigay lugod sa Kanya. Ngayon, kung ibibigay mo ang iyong buhay sa paglilingkod kay Kristo, magkakaroon ka ng paghihirap kung magpapakasal ka sa isang taong iba yung priority na paglilingkod sa kanyang buhay. Ibig ko lang sabihin dito, magkakaroon ka ng paghihirap kung magpapakasal ka sa isang taong nagbigay ng kanilang buhay sa ibang bagay. Isa kang Kristiyano, nagpakasal ka ngayon sa unbeliever. Siyempre, iba yung
binibigyan niya ng buhay. Ikaw, Kristyano, ka, di ba, binibigyan ang buhay natin, di ba, sa Panginoon? Kasi lahat naman, nagsimula kami yung ganun ni Gemma. Actually, ano rin, kasi ibang paniniwala sa ako, ibang paniniwala, hindi ko sinasabing laging ganun. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, yung ibang mga religion, napaka-strict nila dyan. Kapag hindi natin kapanalig, hindi ka talaga po pwedeng mag-lobby dyan. Ang pipiliin mo lang yung kapwa mo, kasamahan. Di ba? Ngayon, ito yung gusto kong i-drive dito. Kasi sabi natin, babaguhin sa ng aking pananampalataya. Pero hindi sa lahat ng bagay ganun kasi, di ba? Maraming mga Kristiyano nalaglag sa ganyan, especially mga babae kasi kung lalaki ka, medyo may ano ka pa rin, may say ka. Siyempre, yung kasawa mo ba kahit paano, magpapasako pa at susunod sa'yo. Pero hindi na ngayon. Mas matatapang na yung mga babae ngayon minsan. Hindi ka na po pwedeng susunod. Lalo kung yung babae, siya yung kumikita at naghahanap buhay, pastor. Pero kung ikaw yung lalaki, kahit paano, medyo may may advantage ka na madala mo yung pamilya mo sa Panginoon, pero hindi guarantee. So, okay, so ito yung ibig ko sabihin dyan. Kung ibibigay mo ang iyong buhay sa paglilingkod sa Diyos, magkakaroon ka ng paghihirap kung ibinibigay mo yung sa isang taong nagbibigay ng kanilang buhay para sa ibang bagay. So 2 Corinthians chapter 6 verse 14, yun nga sinabi, do not be equal with unbeliever. Ngayon, kung ikaw ay nasa ganong sitwasyon na, nakapag-asawa ka ng isang Kristiyano, nakapag-asawa ka ng hindi mananampalataya, which is maraming nangyayaring ganun. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng dakilang bagay. Ang punto lang, hindi mo dapat sinasadyang mapunta sa lugar na yon. Naintindihan? Kung isa kang Kristiyano, wag mo namang ilagay yung lugar, wag mo namang sadyain na piliting mapunta sa lugar na yon, sa simula pa lang na po pwede ka namang mamili na hindi ka malagay sa sitwasyon yon, na susundan. Kaya nga marami paalala sa Biblia na ganito, na kung ikaw ay isang mananampalataya, ang piliin mo, kapwa mo rin, mananampalataya, para kayo ay parehas na makapaglingkod sa Panginoon. So maliwanag po ba? So winawarningan tayo dito at saka binababalaan. Alam niyo po, idea kasi ng kasal ay malapit sa at konektado sa idea ng isang tipan. Ito yung lagi pina-explain ni Pastor pagka nagkakasal. So sinasabi ng Malakay chapter 2 verse 13 to 16. Maganda kasi ito. Marami akong natutunan dito kagabi. Malakay chapter 2 verse 13 to 16. Sabi ng Malakay chapter 2 verse 13 to 16. Narito pa ang isang bagay na inyong ginagawa. Dinididig ninyo ng luha ang dambanan ni Yahweh, nananangis kayo't nananambitan sapagkat ayaw na niyang tanggapin ang inyong mga handog. Itinatanong nyo, bakit? Bakit? Sapagkat alam ninyong sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa. Minsan, ang dahilan kung bakit di naririnig ng Diyos ang panalangin nyo, ito. Tingnan natin, ha? Sumisira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa. Na pinakasalan ninyo nung kayo'y bata pa. Siya'y naging katawang ninyo, ngunit ngayon sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo sa Kanya. Kaya sa kasal, pinapaliwanag dito na kayo bilang mag-asawa, sa harapan ng Diyos, nangangako kayo na magkasama hanggang buhay. So, sa hirap at kamatay, maraming explanation dyan. So, sabi pa rito sa pagpapatuloy natin sa verse 15, di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ano ang layon niya? Upang magkaroon kayo ng supling na tunay na mga anak ng Diyos. Mag-ingat nga kayo, huwag magtaksil ang sinuman sa inyo sa babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa naghihiwalay. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, at napupot ako sa mga taong malupit sa asawa, kaya't huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. Maliwanag po ba yung binasa natin? Opo. So yun. So gaya ng ating binasa, wala akong gustong patamaan kasi bakit natin ito inaaral at bakit natin ito tinitingnan. Habang inaaral ko ito, paalala rin ito sa akin kasi ako rin ay merong asawa na. Kasi sasabihin ng iba, hindi naman ako nagtataksil. Pero alam niyo po ba sa New Testament, ang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Alam niyo po, hindi nga natin ito ginagawa ng physical, pero ginagawa naman natin ito spiritual. At bagamat wala nakakakita, pero ang Diyos na nakakakita ng kaisipan at kalooban mo, doon tayo nagkakasala. At dahil nagkakasala tayo,
Napupuot sa atin ng Diyos. Naintindihan? Bakit ka nahihirapan? Dahil napupuot sa iyo ang Diyos. Bakit ka nahihirapan? Pinaparusahan ka ng Diyos. Bakit ka pinaparusahan ng Diyos? Para ibalik ka sa pagsunod sa Kanya. Ngayon, kung hindi mo maintindihan nyo, magtatampo ka sa Diyos. Panginoon, hindi ko naman ginagawa yung pagtataksil. Hindi ko naman niloloko ang asawa ko, pero bawat babae tinitingnan mo, tinaksilan mo na ang Diyos, tinaksilan mo na ang asawa mo. Naintindihan? Bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi gusto ng ating pinag-aaralan na maituwid yung ating pananaw, maituwid yung ating pag-iisip, para tayo makatunay na magkaroon ng tunay na tipan sa Diyos. Kasi kung sa sinasabi natin tayo ay nakikipagkasundo sa Diyos at patuloy natin ginagawa yung mga bagay na ito, masusuklam sa atin ng Diyos. Naintindihan? So, sabi rito sa ating pinag-aaralan, sana maintindihan natin, nasusuklam ang Diyos sa naghihiwalay. Bakit nga ba kayo naghihiwalay? Kasi yan ang magandang tanong. Kung parehas kayong mananampalataya at naglilingkod sa Diyos, hindi nyo ba natanong, bakit kayo maghihiwalay? Siguro mahirap sagutin kasi hindi pa naman kami, naghihiwalay lang kami ng pagtulog minsan pag masama ang loob namin sa isa't isa. Pero babalik din pagka nag-uusap na. Kaya sabi naman nung narinig kong testimony nung karaan, walang matutulog nang hindi nagkakaayos. Kaya bagdabag silang gising. Kasi ayaw pa nila mag-ayos. Yun lang naman yung narinig ko nung mga nakaraan. Kaya pala, puyat sila. Ayaw nila magkasundo. Kasi sabi nung usapan nila, walang matutulog na hindi nagkakaayos. Ang ending, puyat sila parehas. Pero gusto kong maintindihan ninyo, ha? Ito yung gusto kong maintindihan natin ngayon. Ngayon, nagtatanong tayo, bakit hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin ko? Basahin mo yung sinasabi ng Malakay. Okay? Talagang nagdanangis, talagang nananambitan ka sa sitwasyon natin. Kasi nga, ang sabi ng Diyos na binabasa natin, konsekwensya ng ginagawa mo sa iyong asawa. Dapat minamahal talaga ang asawa. Kaya kayong mga kabataan na wala pang asawa, huwag kayong basta-basta mag-aasawa kasi merong hindi basta-basta nag-asawa ka na kapag ayaw mo na talaga, tipan yan. Hindi trip lang. Kasi ang tipan, ginawa lang trip lang. Kasi trip lang nilang mag-asawa. Kasi gusto mo ko, tara, tayo na. Naintindihan? May explaining pa ako dyan. So sabi ng Malakay, sapagkat sumira ka sa iyong pangako sa iyong asawa, na pinakasalan ninyo nung bata pa kayo. Kasi ngayon, nung mga asawa kasing, kapag bata yung asawa, mahal. Pagka medyo, nung ubas pa, love na love. Nung nagiging pasas na, iniiwanan na. Pinagpalit sa bagong ubas. Alam niyo po, kung nag-asawa na kayo, for life na yan, kagaya nila Ninong Manny, di ba? Pakasweet pa. Kaya dapat ginagaya yung mga ganyan. Di totoo, kasi nga, yung pag-aasawa kasi talagang hindi yan dahil nag-asawa ka dahil maganda at bata kasi sa paglipas ng panahon, talagang nagde-deteriorate. Pero kung mayaman kayo at magpabikibelo, kaya gawa ng paraan. Pero ang ibig lang sabihin, kapag nag-asawa ka na talaga forever na yan. Kasi meron kong inano dyan kagabi. Alam niyo po, gaya ng madalas na sinasabi ng ating pastor, ang kasal ay isang tipan, hindi trip lang. Okay po. So, kung mag-aasawa at di magkasundo, divorce o annulment lang ang solusyon dyan. Kasi di ba yan ang mga kabataan nyo, especially sa mga abroad sa Amerika, pag ayaw mo na, hindi kayo magkasundo, sige, hiwalay na lang tayo. Pero ano sabi ng Malakay? Galit ang Diyos sa nasusuklam ang Diyos sa mga naghihiwalay. Kaya ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyano talaga, makakaranas ka talaga ng pagtutuwid kasi kung totoo kang Kristiyano, ibabalik ka ng Diyos itutuwid ka ng Diyos para ikaw ay bumalik sa pagsunod. Ngayon, kung hindi ka tinutuwid at gumagawa ka ng mali, isa lang ang pinapakilala nun. Hindi ka tunay na anak kasi ang tunay na anak ng Diyos itinutuwid ng tunay niyang magulang. Ngayon, magsasama ang loob nyo. Kasi hindi ko kayo pinapatamaan kasi gusto lang ng Lord, lahat tayo ay matuwid. Okay po ba? So, gayit ang Diyos sa mga naghihiwalay, wag mo nang ipus yan. Totoo lang. Kaya di biro ang pag-aasawa, mga kabataan, huwag kayong magmamadali. Darating kayo dyan. Ngayon, yung mga nauna,
Ay, bilis-bilis naman. Abay, may mga nakapila. Joke lang. Huwag di ko kayo pinipilit. Sabi naman ni Apostol Pablo, yun ang pinipilit. Puta, ako naman yun. Ilang naman lang kuro-kuro ko. Kasi yung mga nauna naman dyan, abay, bilis-bilis naman. Kung sa pila, abay, marami nasa likuran. Abay, agapan yun at nang makita naman ng mga magulang yun, yung kanilang mga salinlahi. Bago ba na sila magpaalam. Joke lang. Hindi ganun na ibig ko sabihin. So, abay, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, siguro ito yung sinasabi niya, ang mahal-mahal na talaga ng bili kung mag-aasawa kayo ngayon, hindi biro ang pagpapakasal. Hindi biro ang pag-aasawa, ang mahal ng bigas, 60 pesos na yung masarap. Ngayon, kung hindi kayo pihikan, pwede na 40. Pero pipila kasi LFA. 5 kilo lang kada pila eh. Kaso, paano ba? 25 ba? 49. Pero LFA naman daw sa kadiwa. So, ang ibig lang sabihin dito, inaakala niyang mas mabuti pa sa isang tao manatili sa kanyang kalagayan at kung mag-aasawa ka, kung may asawa ka na, tandaan natin, huwag kang makipag-iwalay. Kasi yan ang gusto ng Lord. So, wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangarin mag-asawa, sabi ni Apostol Pablo. At kung mag-aasawa ka, hindi ka nagkakasala. So inuulit natin, hindi sa nagkakasala. Ngunit siyempre, kaakibat ng pagbuo ng pamilya na magdadanas talaga ng kahirapan, yan ang reality na hindi naintindihan ng mga kabataang pumapasok sa isang pakikipag-nobyo. Ano ba tawag sa pakikipag-nobyo? Pakikipag-tipan. Oo, di ba? Sino yung katipan? Ayun, maganda. Yung mahabang buhok, kulay mais ang buhok. Hindi ko yun. Lahat naman dito maraming isang buhok. Kasi pag may isang buhok daw, yayabanin. Di totoo yun. Di totoo yun. Ang ibig ko lang sabihin dito, kapag nag-asawa kasi talaga, hindi biro. Kasi pag nag-asawa ka, susunod yan, magkakaanak ka. Siyempre, kung ikaw ay may trabahong babae, mapipilitan kang huminto sa pagtatrabaho, siyempre, nagle-labor ka. At pag nag-labor ka, dalawa lang yan. Kung wala kang maxi-care, talagang wala ka pang PhilHealth, wala ka pa insurance, naku, yari ka. Dito totoo yan. Yung pag-aasawa at pagbubuntis at pag-aanak, hindi biro yan sa panahon ngayon. Kasi kung gusto mo naman ng libre, pipila ka sa sa pabelya, mahabang pila. Baka nakapangala ka na, isang taon na anak mo, ando ka pa sa pila. Hindi totoo. Di-discourage ko kayo. Hindi ko kayo di-discourage mag-asawa at magpamilya. Kasi sabi ng Biblia, pag nag-asawa ka, hindi masama yan. Hindi ka nagkakasala. Pero tatandaan mo, ang mga pumapasok sa ganyan, dapat handa. Kasi hindi biro ang pagpapamilya at pagpaasawa. Kaya nga, sabi ng iba, kaya binabalaan sila ni Pablo, kung may asawa ka na, huwag ka na makipag-iwalay. Kasi nga, ang pag-asawa raw ay isang parang fortress ng lahat ng tao ay gustong pumasok at yung mga nasa loob ay gustong lumabas. Kasi akala na pag nag-asawa sila, ang ganda ng boy may asawa. Langit daw, heaven. Pero nung kapag asawa na, naku, impyerno pa na. Makalayas na rito. Hindi, joke na. Kaya bilang isang Kristiyano, blessing sa atin na meron tayong asawa. Kasi yun yung katuwang na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga yung pagpili mo ng mapangasawa. Kasi ang asawa, sabi sa Bible, blessing yan, pagpapala yan, regalo yan mula sa Panginoon. So dapat yang pinapahalagahan at inaalagaan at ipinagpapasalamat sa Diyos. Dalawang verse pa lang pala tayo. So sabi rito ni Apostol Pablo, hindi tayo hinihigpitan. Ang ibig ko lang ay madala kayo sa maayos sa pamumuhay at lubusang tayong makapaglingkod sa Diyos. Kasi ang purpose ng pag-aasawa, para tayong lahat ay makapaglingkod sa Diyos. At yun naman yung pinaka-goal nating lahat. Bakit ba tayo nag-aasawa? Kasi gusto nating, sabi nga ni Apostol Pablo dito, para magkaroon kayo ng anak na tunay na anak ng Diyos. Siyempre, dahil tayo ay mga anak ng Panginoon, gusto niya na yung ating magiging supling ay maturuan din natin ng salita ng Diyos. Okay. So, sabi pa rito, ngayon, kung may katipan ka at nagkasundo kayong hindi papakasal at inakala mong magkakaroon ka ng problema doon sa yung pagnanasa, at which is normal yun, especially sa mga kabataan ngayon, talagang andoon yung kanilang desire. Ngayon, talagang lumagay na kayo sa
Tahimik ba o magulo? Depende sa gagawin ninyong pipiliin. Kaya nga kung matalino ka na mag-aasawa, kung ikaw lalaki, dapat marunong kang manahimik sa kasi kung gusto mo ng tahimik na buhay, madali. Kung gusto mo ng magulong buhay, patulan mo ng patulan. Kaya matatino mo, wife, habang kami nagpupunta doon kalapas nag-usatin kami, sabi ni Pastor, gusto ata ng away. Naintindihan niyo ng mga may asawa kasi nga, kung ikaw ay asawa, alam mo kung paano alam mo kung paano ilalagay yung sarili mo sa isang tahimik at payapang buhay. Kasi kung gusto mo ng gulo, madali lang din gawin. Di po ba? So, naintindihan to ng mga may asawa, kaya kung gusto nyo mga kabatang walang asawa, gusto nyo maintindihan, mag-asawa kayo. Para maintindihan nyo. Hindi kasi totoo. Kasi akala ng iba na mga kabataan ngayon, ang sarap mag-asawa. Madali lang. Hindi. Challenge siya na may kasamang responsibilidad at may kasamang pribilehiyo yan na may kasamang responsibilidad. Kasi totoong masarap ting may asawa kasi talagang katuwang mo sila kung kayo ay parehas na nagbibigay lugod sa Diyos. Naintindihan? Pero kung magkaiba kayo ng binibigyan ng lugod sa buhay ninyo, doon kayo magkakaroon ng matinding challenge. Okay po ba? So sabi rito, abay dahil sa kinakailangang pakasalasan, so hindi yung kasalanan. Ngayon, kung nagpasa kayong hindi mag-aasama, mabuti pang maging matatag ang inyong kalooban at hindi lamang napipilitan para huwag kayong malagay doon sa isang sitwasyon na magkasala kayo sa Diyos. Naintindihan? Pero kung di nyo kaya magpigil, talagang ipag-pray natin sa Lord, Lord, gabayan mo kami para mailagay namin sa tama yung aming buhay na magiging kaluguran kami sa iyo. Kasi may isa akong video na napalabas nga, pero hindi connecting kasi yun sa paglilingkod sa templo. Ang ibig ko lang sabihin, minsan kasi, marami tayong ginagawang minsan, dahil sa di natin pagsunod sa Diyos, yun yung mga challenges naman na kakarapin natin. Pero i-explain ko yun sa mga susunod. So sa madaling salita, mabuting mag-asawa at magpakasal, ngunit lalong mabuti kung magpapigil ka sa sarili na hindi ka mag-aasawa. Parehas na mabuti. Kayo na lang ang pipili kung ano yung nalalapat at angkop sa inyong buhay. So, sabi ko pa rito, at yamang palagay ito ni Apostol Pablo na tayo ang magtatantya sa ating panawagan at pagpili. Ang bottom line, ano man yung pipiliin natin, ang dapat magiging ending nun, magbibigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoon. So siguro dito ko po muna tatapusin yung ating tatalakay. Kasi ang susunod kasing tatalakayin natin, ito yung paglilingkod natin sa templo. Matalakay man natin kasi madidipit din yung purpose na iba pa. So, loobin ng Diyos, mapakaganda yung susunod na talata kasi hindi lamang sila naputol doon sa pag-aasawa, ang sumunod na tinalakay doon kung paano nila sinuportahan at tinulungan yung templo na paano natin din ito may apply na magiging kaluguran din tayo ng Panginoon sa ating paglilingkod at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. So, nawa na natuto tayo doon sa ilang tinalakay natin at nakatulong ito sa atin para tayo ay makapamuhay na nakalulugod sa ating Panginoon. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayong umaga na pinag-aralan namin. Dalangin po namin, Panginoon, na yun nga po, marami kaming mga desisyon na gagawin. Ang una nga po, Panginoon, ang magkaroon kami ng pagtatalaga, magkaroon po kami ng pakikipagtipan sa iyo, gumawa kami ng mga panata, gumawa kami ng mga pangako, na kami po ay susunod, tatalima, at kami po ay patuloy na gagawin at susundin ng mga alituntunin, ang mga batas, ang mga inuutos mo sa amin, Panginoon, sapagkat alam namin na sa aming pagsuway may kaakibat din itong mga sumpa na magtuturo sa amin. At alam namin, Panginoon, na sa pagtutuwid mo sa amin, hindi madali, sapagkat ang tinutuwid mo, Panginoon, ay nahihirapan, nasasaktan. Pero sa pagtitiis namin ng mga pagtutuwid na yon, sa bandang dulo, alam namin na kami po ay lalasap ng matuwid na bunga ng pagsunod namin sa iyong kalooban pagsunod namin sa iyong kalooban, Panginoon. Ang hiling po namin, Panginoon, na sa mga itinuturo mo sa amin ngayong umaga, na seryosohin namin ang aming pong pakikipagkaisa sa iyo. Huwag namin itong baliwalain, huwag namin itong gawing joke, huwag namin gawing
laro ang aming pong paglilingkod sa iyo, ang ginagawa naming pakikipag-isa sa iyong anak na si Jesus. At tulungan mo kaming lahat na maunawaan, Panginoon, ng aming pong pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon, ay may kaakibat na pribileyo at responsibilidad, Panginoon, na minsan dumaranas kami ng mga hindi kagandahang pangyayari dahil ito sa nais mo na kami po ay magising, nais mo na kami po ay magkaroon ng realization sa aming buhay na makita namin yung mga mali naming ginagawa at makita namin ang ginagawa mong pag-akay sa amin sa matuwid na pamumuhay, Panginoon. Ang hiling po namin, Lord God, na sa lahat ng aming pinag-aaralan, makatulong ito sa amin upang magkaroon kami ng realization na bilang mga anak mo po, Panginoon, ang dapat naming maging pangunahing layunin ay makapagbigay ng lugod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Mang Diyos, sa iyo po ang papuri, pangalan, pagdakila sa pagkakataong ito. Sa iyo po ang pasasalamat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purin po ang Panginoon at mapagpalang umaga po sa bawat isa.